Ano ba naman itong katangahan na ginawa ko? Bakit ko ba sinalat ang noo niya? Ayan tuloy, gusto niya daw akong parusahan. Heist! Bakit ba ang hirap ispelingin ang ugali ng lalaking ito? Kakain lang dami pang seremonya. Saka mali na ba ngayon ang mag-alala? Bigla na lang siyang namula kaya sinalat ko ang noo niya sa pag-aakalang baka nilalagnat Para may airport ako mamaya sa mommy niya at kay Ma'am Jen. Kanina pa ako dito sa kwarto niya at wala kaming ginawa kundi ang magbangayan lang. Heist! Hirap pala mag-alaga ng taong matigas ang ulo. Mas okay pa talaga na mag-alaga ng bata Kaya siguro ito inaayawan ng mga nag-aalaga sa kanya dahil sa masama niyang ugali. Ano? Tatanga ka na lang ba dyan? Sabi ko, akin na iyang pagkain, napukaw lang ako sa pagkatulala ko nang muli kong narinig ang boses niya. Sa wakas, binitiwan niya na din ang kamay ko. Heist! Bakit kaya may pahawak, hawak pa siya ng kamay? Nakakakaba tuloy. Saka ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ang init ng kamay niya kanina? Parang may kuryente Ay ewan. Kung ano-ano ang naiisip ko. Sa susunod, hindi na talaga ako magpapakahero. Hindi na ako magpapaiwan dito sa room ni Sir Kenneth kapag isasama ulit ako ni Ma'am Jen. Hirap palang pakiusapan ang lalaking ito. Kaagad kong kinuha ang bowl na mailamang oatmeal na kanina niya pa sana naubos kung wala siyang maraming arte sa katawan. Kakain lang pinapahirapan pa ako. Talaga naman. Tahimik ko lang siyang pinapanood habang kumakain. Magana naman siya kumain pero hindi ko lubos maisip kung sapat na ba sa kanya ang oatmeal lang. Medyo pumayat itong si Sir Kenneth simula noong huli ko siyang nakita pero alam ko pa rin sa sarili ko na hindi sapat sa kanya ang oatmeal. Napatingin ako sa tray at nang mapansin ko na may tinapay kinuha ko iyon at iniabot sa kanya. Wala naman akong reklamo na narinig mula sa kanyang bibig. Patuloy lang ito sa pagkain. Hinayaan ko na lang hanggang sa naubos niya lahat ng pagkain na dala ko. Mabait naman pala Very good Sir Kenneth. Naubos niyo ang pagkain niyo. Nakangiti kong wika. Wala lang. Masaya ako Tiyak na matutuwa nito sila Ma'am Jen. Sa wakas, kumain din ang masungit niyang kapatid. Sunod kong iniabot sa kanya ang juice. Ininom niya ulit iyom. Ubos at last ang tubig. Sold out ang dala ko kaya ngiting-ngiti ako. Thank you Sir Kenneth. Ganyan dapat Kung kanina ka pa kumain, kanina pa tayo tapos ngiting-ngiti kong wika sa kanya habang inaayos ko ang mga pinagkainan nito sa tray. Tapos na at lalabas na ako. Baka hinahanap na ako ng alaga ko And saan ka pupunta? Sinabi ko ba na pwede ka nang lumabas, biglang wika nito. Natigilan ako at muling humarap sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot nang mapansin ko na seryoso itong nakatitig sa akin gayon. Ano pa kaya ang kailangan niya? Wala na akong gagawin dito sa kwarto kaya pwede na siguro akong lumabas. Bakit po sir? May utos pa po ba kayo? Pilit ang ngiting tanong ko. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na ang sinabi ko sa iyo kanina na paparusahan kita sa paghawak sa akin, sagot nito sa akin. Parang gusto ko tuloy pagpawisan ng malapot dahil sa sinabi niya. Nagpaliwanag na ako kung bakit ko siya hinawakan tapos ungkatin niya ulit. Bakit hindi ba talaga siya pwedeng hawakan? Ang selan niya naman. Ano po bang parusa iyon? Bilisan mo na dahil nagmamadali ako, sagot ko naman. Sininyasan ako nito na lumapit daw sa kanya, kaya wala akong choice kundi sundin ito para matapos na. Hindi niya naman siguro ako sasaktan, di ba? May boyfriend ka na ba? Tanong nito na nagpanganga sa akin dahil sa pagkagulat. Anong klaseng tanong iyon? Bakit pati personal na buhay ko nasali na? Ang weird niya. Ha? Po? Naku, wala po, sagot ko. Naman habang umiiling. Sinipat ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa, kaya wala sa sariling napayakap ako sa sarili ko. Hindi naman mukhang manyaki si Sir Kenneth, pero bakit ganito siya makatingin? Sigurado ka? Sa lahat ng ayaw ko iyong sinungaling, diskumpiyado nitong sagot. Hindi ko tuloy alam kung iling or tatango ba ako Ano ba? Bakit nauwi sa ganitong katanungan ang lahat? Wala nga po. Virgin pa po ako sir pero muntik na akong na-rape ng dati kong amo.
Pero promise virgin pa po talaga ako. Wala sa sarili kong sagot pero kaagad ko din natakpan ang bibig ko ng dalawa kong kamay nang ma-realized ko kung ano iyong mga pinagsasabi ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit kailangan ko pang sabihin ang katagang iyon? Pakinyaha kung virgin na ako. Pero wala na nasabi ko na at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pigil na pagtawa nito. Hayes, pwede bang humiling na sana bumuka na lang ang lupa para kainin ako? Kasalanan ng bunganga ko. Walang preno kung magsalita Muntik kang ma-rape. Sino iyon? Seryoso nitong tanong. Heto na naman. Lahat ba ng sasabihin ko may kasunod na tanong? Naku. Sorry. Wala po sir. Pasensya na po kung madaldal ako, nahihiya kong wika at akmang tatalilis na ng alis nang muli itong nagsalita. Tulungan mo akong makapaligo. Simula ngayong araw, gusto kong ikaw na ang mag-alaga sa akin, wika nito na nagpagulat sa buo kong sistema. Ano ito, nasa isang demo ako at nagustuhan niya kaya here ako. Pero hindi naman ako nag-a-apply ng trabaho Kontento na ako sa sahod na ibinibigay ni Ma'am Jen sa akin. Naku sir. Hindi pwede. Patulong na lang po kayo sa ibang mga kasambahay dito. Baka po kasi hinahanap na ako ng alaga ko Taranta kong sagot sa kanya at nagmamadali na akong lumabas ng kwarto. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ko na din napigilan pa ang panginginig ng tuhod ko. Halos wala ako sa sarili ko habang inihahakbang ko ang aking dalawang paa pababa ng hagdan. Hindi ko akalain na offeran ako ni Sir Kenneth na ako na lang daw ang mag-aalaga sa kanya. Tapos papaliguan ko daw siya. Kaya ko bang makakita ng hubad na katawan? Yikes! Hindi ko kaya. Bata lang ang kaya kong alagaan no. Saka, hindi pwede dahil sa ilang oras ko siyang nakakausap wala kaming ibang ginawa kundi ang magbangayan. Isa pa, kontento na ako sa sweldo na ibinibigay sa akin ni Ma'am Jen, kaya nono talaga sa akin ang offer ng. Masungit na si Sir Kenneth. Marami namang mga tao dyan na willing siyang alagaan Hindi nga lang nagtatagal dahil sa ugali niya. Kumain siya, natigil ako sa aking paghakbang nang marinig ko ang masayang boses ni Madam Arabella. Hindi ko na nga namalayan pa na nakababa na pala ako ng hagdan at nasa harapan ko na pala siya. Opo, Madam. Kaya lang, ang dami pang sinasabi bago niya kainin, sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko na naman tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba. Alam mo bang sa dinami-dami ng mga nahar kung mag-aalaga sa kanya, ikaw pa lang ang nakapilit sa kanya na kumain. Ikaw lang din ang nagtagal sa kwarto niya, nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya sa kanya. Baka kasi kung anong negative ang isipin niya sa akin Hindi niya naman ako inutusan pero ako itong bida-bida na basta na lang gumawa ng desisyon na magpaiwan kanina sa kwarto ng anak niya. Dapat pala talaga sumunod na ako kay Ma'am Jen noong lumabas siya kanina Hinayaan ko na sana si Sir Kenneth kung kakain ba siya or hindi. Baka nakulitan lang po siya sa akin, kaya napilit ko siyang kumain madam, nahihiya kong sagot. Whatever the reason, masaya ako dahil napilit mo siyang kumain ngayong araw. Kagabi pa hindi kumakain nagbatang iyan kaya masyado na kaming nag-aalala sa kanya. Wala akong ibang hiling ngayon sa Diyos, kundi na sana bumalik na sa dati ang pag-ugali niya, malungkot na sagot nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa dito. Kung sa kabaitan, mabait din naman itong si Madam Arabella. Hindi matapobre ang kanilang pamilya at maayos silang makisama sa katulad kong kasambahay. Kaya hangat kailangan ni Ma'am Jen ang serbisyo ko, hindi talaga ako aalis sa kanila. Mabait naman po si Sir Kenneth Madam. Siguro, sariwa pa sa isipan niya ang mga nangyari kaya parang galit siya sa mundo, sagot ko naman. Ewan ko ba, kung tutuusin hindi naman nila kailangan ang payo ko pero bakit ginawa ko na naman ngayon? Siniswelduhan lang nila ako kaya dapat na lumugar ako kung saan nararapat. Pero since, kinakausap ako ngayon ni Madam Arabella, no choice ako kundi sabihin sa kanya kung ano ang laman ng isipan ko. Sana nga Ella. Siya nga pala, nasa kwarto ang alaga mo at si Jen. Ilagay mo lang sa kusina iyang mga pinagkainan ni Kenneth at magpahinga ka muna, nakangiti nitong wika sa akin. Masaya naman akong tumango. Ito ang gusto ko Hindi pagod sa trabaho.
Pwede na akong magpahinga kapag ganitong wala namang lakad si Ma'am Jen dahil kadalasan nasa tabi niya si Baby Russell. Siya mismo ang nag-aalaga sa anak niya at backup lang talaga ako. Pero ganoon pa man, hindi na nila ako pinapayagan na gumawa ng mga gawaing bahay. May iba nang gagawa dahil nagdagdag naman sila ng mga kasambahay. Salamat po madam, sagot ko kay Madam Arabella at tanging ngiti lang naman ang sagot nito at saka ako tinalikuran. Palabas ito ng bahay kaya naman dumiretso na din ako ng kusina para hugasan itong mga pinagkainan ni Sir Kenneth. Nakakahiya naman kung itambak ko lang ito gayong wala naman na akong gagawin. Ella! Nandito ka lang pala. Bakit ikaw ang naghugas niyan? Kakatapos ko hugasan ang mga pinagkainan ni Sir Kenneth nang marinig ko na may nagsalita sa aking likuran. Kaagad akong napalingon at tumampad sa mga mata ko ang isa sa mga kasambahay. Hingal na hingal ito kaya takang-taka akong napatitig sa kanya. Kaunti lang naman po ito kaya hinugasan ko na. Bakit po? Hinahanap po ba ako ni Ma'am Jen? Nakangiti kong tanong. Nagulat pa ako dahil kaagad ako nitong hinawakan sa kamay at halos kalagka rin ako palabas ng kusina. Nagtataka man, nagpasyanod na lang ako. Ano ka ba? Pinapatawag ka ni Madam Arabella. Pumunta ka daw sa kwarto ni Sir Kenneth dahil may iutos sa iyo, sagot nito. Kaagad naman akong napahinto sa paglalakad at seryoso ko itong tintigan. Sa kwarto ni Sir Kenneth. Kakatapos ko lang makausap si Madam Arabella kanina pero wala naman siyang nababangit nagtataka kong tanong sa kanya. Umiling ito at akmang hihilahin na naman ako pero kusa na akong bumitaw sa kanya. Bakit ba tarantang-taranta siya? Epekto ba ito sa pagiging masungit ni Sir Kenneth sa kanila? Basta. Sumama ka na kasi. Baka magwala na naman si Sir Kenneth Sige na Ella. Wika nito. Ewan ko ba, mas hamak na mas matanda naman sana itong si Ate Armely pero siya itong tarantang-taranta. Hays, ano na naman kaya ito? Nawala lang ako saglit tapos heto na naman. Sige na nga. Pero relax ka lang. Baka madapa tayo sagot ko sa kanya. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito sabay turo sa akin sa hagdan. Kunot noo ko naman itong tinitigan. Hindi na kita sasamahan. Nagka-trauma na ako kay Sir Kenneth wika nito. Pigil ko ang sarili kong matawa. Wala akong choice kundi ang muling umakyat ng hagdan para bumalik sa kwarto ng masungit na si Sir Kenneth. Ella, papunta pa lang ako sa kwarto ni Sir Kenneth nang marinig kong tinatawag ako ni Ma'am Jen. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Pasensya ka na ha? Ewan ko ba pero nirequest ng kapatid ko na paliguan mo daw siya. Parusa niya daw sa iyo. Ano ba ang ginawa mo kanina? Nagtatakang tanong nito sa akin. Nagulat naman ako. Parusa. Papaliguan ko siya. Pero humindi na po ako naguguluhan kong sagot. Hindi ko kasi talaga kaya na magpaligo ng lalaki. At hindi basta-bastang lalaki. Gwapong balbas sarado na lalaki. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang nang-aarok na tingin sa akin ni Ma'am Jen. Nahihiya naman akong napayuko. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit bigla kang ipinatawag ng kapatid ko? Ano ang nangyari kanina noong iniwan kita sa kwarto niya? Tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng tensyon. Baka ito pa ang dahilan ng pagkakasisante ko Bakit ba kasi kailangan pang gawa ni Sir Kenneth ng issue ang nangyari kanina? Bakit kailangan niya pa akong ipatawag para daw paliguan siya? May ganito bang kaparusahan? Baka nakulitan po siya sa akin kanina ma'am. Hindi ko po kasi siya tinantanan kanina hangat hindi niya kinain ang dala nating pagkain. Mahina kong sagot habang nakayuko. Hindi ko talaga kayang titigan si Ma'am Jen. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin. Sobrang hirap pala maging pakialamera. May tendency pala na mapapahamak ako. Talaga? Napilit mo siyang kumain kanina, baka sa boses ni Ma'am Jen ang tuwa habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig sa kanya. Para kasing hindi galit Ibig sabihin, safe ako. Safe ang trabaho ko sa kanya at tuloy-tuloy ang sahod ko, at safe din ang padala ko monthly sa mga magulang ko. Hindi po kayo galit ma'am. Hindi niyo po ako papagalitan dahil kinulit ko ang kapatid niyo. Nagtataka kong tanong habang titig na titig sa mukha nito. May ngiting nakaguhit sa labi nito habang nakatingin din sa akin. Of course not.
Bakit naman ako magagalit sa iyo? Alam mo bang sa dinami-dami ng mga nahar namin na mag-aalaga sa kanya, ikaw pa lang ang pinakingan niya, nakangiti nitong wika. Natamim naman ako. The search is over. Mukhang malapit nang matapos ang problema namin kay Kenneth. Muling bigkas nito na labis kong ipinagtaka. Hinawakan pa ako nito sa kamay at hinilan niya pa ako patungo sa kwarto ni Sir Kenneth. Nagtataka man, wala naman akong lakas ng loob para magtanong. Naabutan pa namin si Madam Arabella sa kwarto ni Kenneth. Mukhang pinapangaralan nito ang anak pero kaagad ding ngumiti nang mapansin niya ang pagdating naming dalawa ni Ma'am Jen. Samantalang si Sir Kenneth naman, kung ano ang ekspresyon ng mukha nito kanina, ganoon pa rin gayon. Blanko at kahirap basahin ang iniisip. Mabuti naman at dumating ka na, Ella. Pasensya ka na kung hindi muna matutuloy ang pagpapahinga mo ngayon. Gusto kasing magpatulong ni Kenneth sa iyo para makaligo siya, nakangiti nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik habang nakatitig kay Sir Kenneth na noon ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nakatitig din ito sa akin habang nakangisi. Wala sa sariling kaagad ko itong inirapan na hindi naman nakaligtas sa paningin nila Madam Arabella at Ma'am Jen na makahulugan pang nagkatinginan. Sorry po madam, pero wala po akong experience sa pag-aalaga ng matanda na. Hindi ko maiwasang bigkas kay Madam Arabella. Nahihiya man pero kailangan kong magsabi ng totoo. Wala talaga akong alam. Marunong akong mag-alaga ng bata, pero hindi ko yata kayang mag-alaga ng binata na bugnutin. What did you say? Matanda? Sinong matanda? Hindi pa man nakasagot si Madam Arabella, boses na ni Sir Kenneth ang umalinggaw sa buong paligid. May mali na naman yata akong nasabi dahil nag-aalburuto na naman. Kayo po. Sino pa ba? Mas matanda po kayo kay Baby Russell at hindi ko po talaga alam kung paanong alaga ba ang gagawin ko sa iyo. Hindi ko po kayo kayang buhatin. Malaki na po kayo at kaya nyo na ang sarili nyo, sagot ko sa kanya. Huli na nang ma-realized ko na nasa harapan pala namin ang mommy nito at ang kanyan kapatid. Bakit ba pagdating kay Sir Kenneth, hindi ko talaga makontrol ang pagiging palasagot ko? Baka kung ano ang isipin nila Madam Arabella at Ma'am Jen sa akin eh. Baka sabihin nila bastos ako. For your information Kutong Lupa, matanda lang ako ng ilang taon sa iyo at hindi pa ako ugod-ugod para tawagin mo akong matanda. Ano ba? Malabo ba ang mga mata mo? Galit naman na sagot sa akin ni Sir Kenneth. Nasagi ko na naman yata ang ego niya kaya umuusok na naman ang ilong sa sobrang pagkainis sa akin. Exactly. Mas matanda ka sa akin kaya matanda na ang tingin ko sa iyo. Sagot ko naman at hindi ko na naman napigilan pa ang sarili ko na irapan ito. Kaunting English lang din ang baon ko na napanood ko lang din sa isang teledrama at nagamit ko ngayon kay Sir Kenneth. Dapat siguro dalasan ko ang panonood noon para matuto ako ng kahit kaunti. Ang matanda, ugod-ugod na. Hindi ako matanda. Idiot, halos sumigaw na ito habang sinasabi ang katagang iyon. Sa totoo lang, ano ba ang ibig sabihin ng idiot? Parang pangalawang beses ko nang narinig sa kanya eh. Heist? Baka mamaya minumura na ako nang hindi ko pa alam. Hep? Hep? Tama na iyan. Sigurado ka ba Kenneth na gusto mong si Ella ang mag-alaga sa iyo? Si Madam Arabella na ang umawat sa aming dalawa. Nagtataka na nagpapalipat-lipat ang tingin ito sa aming dalawa ni Sir Kenneth. Nga naman. Sure ba talaga ang ermitanyong Kenneth na ito na ako ang mag-alaga sa kanya? Baka naman wala na kaming ibang gagawin kundi ang magbangayan. Mukhang hindi talaga kami magkasundo kaya hindi talaga pwede. Yes, Mom. Siya lang ang pwede at wala nang iba. Gusto kong ako mismo ang didisiplina sa Kutong Lupa na iyan. Ilang oras ko pa lang siyang nakakausap pero ang dami niya nang nagawang kasalanan sa akin, sagot ni Kenneth sa kanyang ina. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Kutong Lupa talaga? Nakakasakit ng kalooban iyon ha? Saka anong sabi niya? Didisiplinahin niya daw ako. Paano niya kaya gagawin iyon lumpo na nga siya diba? Hindi niya na kayang tumayo although gagaling pa naman daw sana ito kung magpapagamot lang.